Ito, guys, share ko lang ha kasi may binubuo kami mag-asawa na solar energy source, no. So ano nga ba mga kailangan natin diyan? Syempre kailangan natin ng baterya. Baterya diyan siya humuhugot ng energy. Yan, energy storage ng power, baterya, tapos solar charge controller at inverter. So, yung solar panel nandito sa gitna. Maliit lang yung solar panel ko. Siguro, mga 18 watts lang yun. Nandito siya banda sa taas ng bubong namin. Hindi ko maakyat kasi madulas. Medyo makulimlim din ngayon. At walang hagdan. Yung hagdan nasa malayo pa, hiramin pa. No? Paano nga ba natin siya isa-set up? Tuturo ko lang. So, eto, nakakasa na siya. Pinasa ko na siya. Simple setup lang ang tawag dito. Kasi konti lang naman ang kailangan mo. Wala ka ng ibang accessories na kailangan tulad ng mga fuses, no, mga fuse, mga breaker, no. Hindi katulad na nakikita natin sa Facebook, talagang matataas ang uri ng ng solar nila. Ito, WPS lang ang gamit ko. Kumbaga maliit lang. Ang kaya lang nito ay 10 hanggang 30 ampere, no. Pwede lang siya sa mga lead acid na uri na battery. Hindi siya pwede sa lithium. Bakit? Kasi hindi niya kakayanin. Baka masira ang mga chipset niya sa loob. So, paano nga ba natin siya i-install? Ito na. Ito, tong wire na to, galing to sa baterya. Yan. Ayun, sa baterya natin, may pula, may itim. Ibig sabihin, negative at positive. Connected siya dito. So, nilagyan ko na ng label. Yan. Ang positive ko ay ito. Itong may tape. Ang negative ko ay ito. No. Dati kasi may kulay ito. Napinturahan. Sumama sa pintura kasi galing lang tong junk, kinuha ko lang. Lahat naman ng gamit namin dito puro junk, no. Sasaksak ko lang. Sasaksak ko lang, wait lang ha. Ayan. So, titingnan natin. Ang unahin lagi natin battery. Ito battery to. No. Unahin mo lagi positive. Salpak natin si positive. Yan. Titingnan natin kung nagana. Positive, papalubugin mo lang yung wire, sunod negative. Okay, negative. Huwag kang magkakamali, kasi pagka nagkamali ka, babaliktad dyan. Pag bumaliktad dyan, masusunog yung loob ng chipset. Yan, may initial na kagad siya. Ang initial ng battery natin ay 12.7. No? Sa 12.7 na yan, siguro, palagay ko, hindi pa naman siya fully charged. Kasi ang talagang fully charged ng battery natin ay 13.4. Sagad na yon sa lead acid na battery. So, yan, dahil nag-research ako ng konti, naggawa ako ng sarili kong ganto para sa chart ng battery. Tinitingnan natin kung hanggang siya magiging empty, no? Yan, kinabit ko na yung battery, 12.7 ang lumalabas. Sunod, ang kakabit natin yung solar. Ito yung solar natin. May kulay na siya, kulay blue, tsaka kulay brown. Ito yung connection niya, nasa taas, solar panel na 18 watts. Siguro yun, kasi hindi ko nabasa sa manual, basta ko na lang itinapon. So, ikakabit natin, ang una naman dito, positive lagi. Yan, positive. Positive. Kabit ko lang. So, ay lumubog. Yan, kabit mo na mahigpit para hindi magkaroon ng resistance kasi nainit yan. Pag may resistance, pag maluwag, nagkakaroon ng umido. No, masisira kagad yung mga port mo dito. So ayan, nakikita nyo, napapansin nyo, lumabas na yung sign ng solar. Tapos nakikita nyo, napapansin nyo, may arrow doon na nagbi-blink. Ayan, ibig sabihin, i-charge niya yung battery mo. No, sina-charge niya, kinakargahan niya. Maliit lang ay pinapasok ng kuryente na ito. No, hindi natin masisigurado kung ang kayang ipasok na ito ay nasa 14. Wala pa kasi akong tester eh. Pero testingin natin, no. Tatanggalin ko muna si negative. Titingnan natin kung ilan talaga ang kaya niyang ipasok na power. Papatayin ko muna yung baterya. No. Pag nag-maintain na buhay ito, ibig sabihin nagcha-charge yung solar natin. Yan. Nakapansin niyo, empty yung sign ng battery. Empty yung sign ng battery. Yan. Empty yung sign, tapos may napasok na 1.9. So, siguro, sa sa pagre-research ko, itong 1.9 na to, ito lang ang kaya niyang ipasok na charge sa battery, no? 1.9. So, nagcha-charge pa rin kaso mababa. Mababa lang talaga. Siguro hanggang doon na yung sagad na 1.9. So, kabit ko na ulit yung battery. Kinabit ko na yung battery niya.
Kabit ko na yung battery. Ayan, nadagdagan. Nakita nyo, 12.7 kanina, naging 12.8 na. So, ngayon, itong dulo, load. Load yan. Load yan. Yan load, pwede yung optional. Kasi nakalagay naman dun sa ano, na pwede yung optional. Pwede kang maglagay ng ilaw, basta 12 volts ang nalabas dito, sa load na yan. Ano yan? May switches yan. Ayan, Bang Tomas? pwede mong i-on. Bakit I-on. lang to? I-on natin yung load. Oh, ayaw pa kasi wala yatang naka-connect. Teka lang, tatry ko lang. 13. Isukli ka pa na yun. Ayan, nakita nyo? Ayun, lumabas na yung ilaw. Ibig sabihin, connected na siya dito. Yan, dito. So, i-connect ko na yung load natin. Ang ilo-load ko sa kanya, yung inverter natin na 500 watts. 500 watts lang ilo-load natin. Itong inverter na to, pwedeng option, dun mo sa battery i-connecta. No? Kung may ilo-load kang ilaw dito. Kaso ako, dito ko na siya i-connect. Gagamitin ko na to. Kasi, ito ay may tinatawag na, na disconnectivity. Pag na-reach na ito ang pagkalobat, mamamatay ang inverter ng kusa. No? Pag doon ko kasi inilagay, pag nalobat yung baterya, wala na, masisira yung baterya ko. Kasi doon ko inirekta to. Sa akin, for safety lang ng baterya ko. Kasi yun, puro recover lang. Galing junk yun. Nilagyan ko lang ng solution para mabuhay ulit. No? Ngayon, kakabit ko na yung load natin. Ang load natin na inverter. Yan. Unahin natin ang positive lagi. Kabit. Yan. Kakabit natin. Yan. Yan. Kakabit ko din. Itong black. Basta positive at negative lang yan. Madali lang naman matutunan yun. Kahit kayo, kayang-kaya niyan. Kabit natin. Medyo maikli lang yung wire. Hindi ko may tuhog sa taas. Kabit ko lang. Yan. Titignan natin kung nagana. 12.8 siya, no? Ngayon, bubuksan ko yung inverter. Yan. Babagsak siya. Titignan natin kung babagsak yung load niya. Kasi 12.7 kanina eh. Siguro nag-charge siya ng konti kaya naging 12.8. Ngayon, nagana na yung ating inverter. Nailaw na siya. Yan. Yan. Inverter natin, kaya niya mag-provide ng 220 volts. Tapos 500 watts lang yan. Siguro, konti lang ang ilo-load natin dito. Siguro, ang kaya lang natin dito, isang washing. Yan, isang washing lang, tsaka isang electric fan. Kasi 500 watts lang siya eh. Yan. 500 watts, DC to AC power. No? Yan. 12 volts, tapos AC to 20 volt. Yan. 500 watts lang siya. Konti lang kayang i-load nito, 500 lang to eh. Ngayon, tatry natin, lagyan natin ng extension. Bunutin ko muna, ha? Yung mga saksakan. Kasi baka mag-ground ako. Ilang beses na ako ng ground dito eh. Kasi malakas talaga to. Kasi ang ampere yata nito, nasa 100 eh. 100 bumitaw ang ampere nito. Sasaksak ko lang. Yan. Saksak ko lang. Yan. Yan. Sinaksak na ang ating extension. Yan. Nakasaksak na siya. Nakabit natin yun dito, yung mga electric fan. Yan. Patayin ko muna yung switch. Kasi delikado at ako'y nakukuryente talaga dito, lagi-lagi. Pagka ako'y nagtatry, sasaksak ko lang. Ngayon, titignan natin kung nagana yung ginawa nating setup. No? Kasi baguhan lang din ako, katulad ng iba. Ngayon, hindi pa naman ako ganong marunong, pero inaaral ko siya unti-unti. Kasi alam ko, dyan sa mga solar na yan, may mga module pang kailangan para mas mapalakas mo. Sa amin kasi setup lang muna para may magamit lang kami. So ito yung mga electric fan, meron tayong stand pan na clip pan ng uri at meron naman tayong clip pan dito. So sabay ko siyang bubuksan. Napansin nyo kanina ang battery natin ay 12.7 volt. Titingnan natin kasi maaaring mabawasan siya kasi nag-load tayo ng dalawang device. Ayan. Naging 12.5 na lang siya, 12.4, no? Pero okay lang yan kasi pinapalta naman ng solar. Binabalik naman ng solar yung power ng baterya mo. No, na kinukuha na itong inverter mo na pinapadala dun sa extension mo na ginagamit mo ngayon. Yan. Balikan lang sila. So, yung baterya mo, mababawasan siya ng konting power, pero konting-konti lang, kapiraso lang, lalo na pagka may sikat ang araw. Mas maganda siya kung malakas ang pagkaliwanag. Ngayon kasi maulap, mahamog.
Mahamog sa taas. Oh. Walang back na ulap. Walang bulong lumalabas. Pwede din tayo mag-load dito yan, yung mga USB, nakikita nyo, mga USB port. Meron din siyang USB port dito sa inverter. Itong USB port na to, ginagamit ko yan. Lalo na pagkagabi. Diyan ako nagsasaksak ng USB light. Yung USB light, katulad yan ito. Napapansin nyo naman, mga ganan. Nakikita nyo yan. Minsan sa mga cart ng fishball, cart ng pares. Yan. Ang ginawa ko sa kanila, pinagdugtong-dugtong ko sila. Ginawa kong isa. Ayan, nakikita nyo yung wire. Ito siya. Tapos nandito yung main wire. Ayan. Medyo kalat-kalat pa. Kasi ano lang naman kami, trial lang naman eh. So ito, nagdagdag ako ng sirang charger. Galing din sa junk. Sa mga junk. Mga napupulot, pinupulot ko lang para magamit. So ito siya. Tatry natin kung papasok yung kuryente. Maliit lang ang voltahe nito. Siguro ang voltahe lang nito 3.5 volt lang. Ito 3.5. Pero kaya niya pailawin yung ilaw mo. Basta solar. Tandaan nyo ha, yan, nakakonect siya. Iisa sila. Papailawin ko lang. Yan. O, di ba may ilaw na? O, may ilaw na. Pagkagabi, maliwanag siya. Kasi mahina lang talaga ang ilaw ng mga ganito. Pero nagbibigay din naman ng konting liwanag. Yan. Nagana siya. Nagana din yung ating electric fan. No? Yan. Pwede din tayo mag-charge dito ng cellphone. Meron pa naman tayong extra eh. Ayan. Pwede dito. Kaso sobrang tagal dito. Pagka dito ka nag-charge, babagal yan eh. Or pwede dito. Yan. Yan. Basta kada salpak mo, mababawasan ng load ng battery mo. Ayan. Kanina 12.4, ngayon 12.3 na. No? Pero nagbabalik naman yan. Pagka mataas na pataas ang sikat ng araw at sobrang liwanag, sobrang init. No? Try natin ngayon yung power bank. Wala kasi kung ibang cellphone na pwedeng ipang tusok. Para ipang sample, no? Ito naman, try natin tong power bank. So, salpa ko lang siya muna dito. Kasi wala akong lagayan. Wala akong holder. Pero dito ko siya nalalagay. Yan. Nakita nyo, pansin nyo, patay. Pero may battery charge siya. Ang battery charge niya, 53. Yan. Kasi nagamit na namin kanina. Ginamit ko sa cellphone na itong hawak ko ngayon. Sinarge ko kasi medyo malolobat na. Ngayon, itong 53 to, magbiblink-blink yan. Medyo matagal mag-charge to kasi 10,000 mAh to eh. Medyo matagal mag-charge talaga to, inaabot na 4 hours eh. Pero pagka ibinabad mo siya dito, ito, ang nilalabas nito, siguro mga 3.7, lamang na siya dito sa 3.5. Siguro lang ha, hindi ko pa sure kasi hindi ko pa to natetester, wala pa akong tester eh. So salpak natin, kung magbiblink tong tong power bank natin, nagcha-charge siya. Yan. Yan, charge. Ayun, di ba? Nagcha-charge siya. Ibig sabihin, nagcha-charge siya, no? Yan. Tanggalin muna natin tong ilaw para mas medyo magbawasan yung konsumo natin sa battery. Total, maliwanag naman. Ayan, nagcha-charge siya. Yan. Oh, yan. Ang nagcha-charge sa kanya ay ito. Itong inverter natin, no? Pwede ka din naman mag-charge gamit to. Yan yung mga extension ng saksakan na yan. 20 volts naman. Ano naman siya? 220 volts. Ito. Pwede kang gumamit ng ganito para mag-charge. No? Ayan. Ayan. Maliit lang ang konsumo ng gantong charger. Ano lang naman to eh. Wala pang ilang watts itong ganito eh. Kailangan hindi ko makita ba. Mabasa dito eh. So maliit lang to. Charger lang ng cellphone yan eh. Ngayon, meron kami ditong ito. Wi-Fi dongle. Hindi na namin to tinatanggal dito. Yan. Yan. Dito na namin siya kinakabit, stationary. Habang buhay yung inverter, buhay din yung wifi namin. Yan. Yan. Yan lang po yung setup namin. Simpleng setup lang siya na nagagamit namin pag umaga. Yan. Pagkagabi naman, tinatagal lang ng baterya, pag fully charge siya, na fully charge siya ng solar na hindi mo ginamit ng maghapon. Stay lang siya. Ang tinatagal ng baterya, kaya niya umabot ng 8 hours. Basta ilaw lang. Yan, ilaw. Tapos isa lang ang naikot sa pan. Yan. Yan. Yun lang po. Share ko lang yung gantong setup. No? Yan. Maraming salamat po sa inyo. Testing ko lang po ito.